may follow-up ka. Sir, meron kayo na-raise na question, nagtataka kayo. Tanong nyo bakit sa Bamban napili na itayo yung Pogo? Anong sagot na doon, Senator? Well, again, no, without going into details, dahil nga si Mayor Alice Go is the one opened the doors for this criminal syndicate to come in. Naging enabler siya, no? Sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban, no? And the only common link between the criminal syndicates and Bamban is Alice Go, no? Nasa gitna siya eh. Nasa gitna siya. So, siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Bamban, no? Meron ba, sir, peculiar dun sa location? Like yung, di ba yung sinasabi na may Pogo sa Island Cove, na malapit sa Sangley Point? Meron bang particular din na ganong parang coincidence or anything suspicious? Bakit sa Bamban? Wala namang lumabas na ganun yet, no? From a national security angle, wala pa naman lumalabas. But that's a very good question. It raises suspicion rin. Bakit sa Bamban? Bakit hindi sa Tarlac City or sa San Fernando or sa Angeles? Sabi nga ni Alice na yung mga condo yung nagpatayo sila ng mga condominiums, Mga no? villa. May condominiums, may 8-story condominiums doon, 3 building. Nung tinignan namin yung local economy nila, it's primarily agriculture. Mga magsasaka yung mga nandun. Ewan ko kung yung mga magsasaka bibili ng mga condominium. Diba? Alangan yung magsasaka, meron naman silang bahay, bakit sila magko-condominium, diba? Baka. Or baka doon Ang importante, sino yung merkado mo? Sino yung bibili ng produkto mo? baka yung mga manggagawa doon sa Pogo. Obviously, yun na talaga ang target nila. No? Hindi yung mga local. It's a self-contained community. Pero yung bang location, sir? Medyo tago? Hindi naman. Yung condominium? Hindi nung... Yung ibang yung sa- Pogo. Oo, Kasi ibang Pogo, sir, Las Piñas and Pasay. Nasa city eh. Secluded, Di ba? Oo, ganun. Kasi ito ang design niya is self-contained eh. May shopping mall, mayroong condominium, may swimming pool. Hindi, pag nandoon ka, wala nang labasan yun. Wala ka nang labasan. And yun yung modus ng mga Pogo. Pag nandoon ka, wala nang Nandun na labasan. lahat. No? Hanggang kay Mayor Alice Guo lang ba? O meron pang mas mataas sa kanya? According sa doon sa mga, again, I cannot say the names, pero mayroon pang ibang politiko according sa intelligence agencies natin. No? Pero LGU, Without sir? Iba-iba eh. Iba-iba. national. Pero may politiko. That's as far as I can Politiko say. protecting her or part of the system? Part of it. Part of that Pogo Hub. Part of it. Enabler din, sir? Higher Hindi naman nila sinabing enabler but part of the web. Part of the web. Hindi na elaborate masyado kung ano yung participation but definitely part of the web. I think tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation and intelligence gathering. So hindi yung politiko, yung isa pang politiko that maybe higher than Mayor Go is part of the web, hindi protector ni Mayor Go. Hindi ko pa masyadong elaborate ng accurately, no, dahil kumukuha pa sila ng further intelligence, no. So it's hard to say it now, no, but ang only pwede kong sabihin meron pang kasamahan na iba na politiko rin. Pero sila lang yung politiko na yon. Isa lang? Or Marami. Doon sa mga pinakitang pangalan, marami. kasama na, sir, yung binabanggit ni Senator Jinggoy na mayor? Kasama rin ba yun sa web? Yung mayor na allegedly nag-ooperate ng Pogo owned by Mayor Alice Go. Ayoko muna sabihin. Politicians At may mga within politicians. the web, sir, ng Bamban Pogo. Yes, tama. That is may mga pangalan kasi doon at mayroong web, no, na pinakita at may mga politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. No, meron din, May mga businessmen rin, no. Yung sa money laundering, sabi nyo nga hindi na-detect ng AMLAC yung pagpasok.
surely, sir, may lumalabas din. So, yun, hindi din nila nababantayan. Hindi rin nila nakikita yon. Hindi nila nakikita. Kaya nga, ang pinaka-basic sa akin is, pumasok yung pera, may nakatanggap. Kung yan ay through our banking system, may dinaanan yan electronically. Kung cash yan, sabi nga ni Ma, meron din dapat makatanggap yon. No? Hindi nila na-detect yun eh. Hindi nila na-detect yung electronic transfer, hindi nila na-detect kung sino tumanggap. At kung may binayaran, kasi bibili ka ng semento, di ba? Irerenta ka ng heavy equipment, magbabayad ka ng sweldo ng mga contractor, ng mga trabahador. Sino yung nagbabayad nun? Hindi nila rin na-detect. So, parang bula siya eh. And money involved, hindi rin alam. Hindi rin eh. Hindi rin. Magkano yung money involved doon? Well, ang estimate namin is 6.1 billion, but it can be more. It can be more. Failure ng mga tao, sir, sa AMLAC o failure ng system? Ako failure ng AMLAC eh, no? Because yung kanilang process, no? They have to look at their process. In fact, may mga suggestion, well, of course, mayroon silang legislative suggestion, no? Kung paano ma-improve. But the mere fact na wala silang ma-explain kahapon, natatakot ako dahil yung perang yun, baka pumunta sa mga ibang personalidad. Hindi natin alam. So sir, di ba, ilang beses na amend ang anti-money Yes. laundering law. So ngayon may suggestion ulit sila Meron na amendments? yes, mayroon legislative suggestion sila to strengthen yung kanilang monitoring. No, may mga suggestions silang ibinigay kahapon. Kasi nga, sabi ko, I'm very disappointed and sabi nga nila may mga gaps na gusto nilang i-ayusin. No? Okay, from business world. Sir, more on the economic side, how should the Philippines diversify its trade options away from China amid maritime tensions and delayed assistance deals? Actually, we're already diversified. No? I think what we should be diversifying further is the case of our OFWs in Macau, Hong Kong, and Greater China. No? Estimate, I think, ang mga OFWs natin in Macau, Hong Kong, Greater China is about 500,000, mga 500,000+. More or less. And we need to think about them also. No? If things escalate, we have to think about their welfare. But in terms of exports, we're not exporting so much. In fact, we're importing more from China. Yun, kailangan natin mapag-aralan because yung mga ini-import natin, aside from yung mga consumer goods na nakikita natin, there's also intermediary goods. Ibig sabihin, yung ini-import natin, pumapasok sa semiconductor o pumapasok sa ibang produkto na ini-export natin. No? So in that sense, we need to look at yung supply chains kasi kung magkaroon ng problema sa supply chain, wala tayong ma-export.